lahat, Panginoon, bago maging huli ang lahat, ang dapat naming katakutan ay yung eternal sentence mo, yung eternal judgment mo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, kilala mo ang kampo ng Duterte camp, kilala mo ang kampo ng Marcos camp, kilala mo ang kampo ng iba't ibang mga political vested interest group sa bansang Pilipinas. Kilala mo ang iba-ibang sektor ng lipunang Pilipino, Panginoon. Tinataas namin sila lahat sa iyo. Dinadalangin namin silang lahat, bago maging huli ang lahat, ay mabuksan ang kanilang isip at puso sa iyo. Lord, maunawaan nila ang sinabi ng Biblia na lahat ng tao'y nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang buhay na walang hanggan ay regalo ng buhay na Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, iniregalo at binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang legal system sa Pilipinas sa pangunguna ng Korte Suprema. Lord, lahat ng justices and even judges, Panginoon, sa aming bansa, dinadalangin naming magkaroon ng genuine fear of God. Banal na takot sa Diyos. At bigyan mo sila ng karunungan na kung anong katotohanan na siyang tinataas ng Panginoon sa lupang ito in our earthly existence, yun ang maghari sa kanilang kaluluwa, maghari sa kanilang kaisipan, maghari sa kanilang espiritu at puso, at siyang maghari at magwagi sa aming minamahal na bansa, ang espiritu ng katotohanan, espiritu ng katwiran, at espiritu ng katarungan. The truth, justice, and righteousness prevail in the name of Jesus. Ganun din ang dalangin namin sa International Criminal Court doon sa Hague, Netherlands, Panginoon. Dinadalangin namin, tinataas namin sa iyo ang mga judges doon sa International Criminal Court. Hawakan mo rin ang kanilang buhay, ang kanilang isip at puso at kaluluwa. Maghari sa kanilang banal na takot sa iyo, Panginoon. At Panginoon, maghari sa kanilang isipan at puso ang katotohanan. Ang katotohanan ng gagaling sa Diyos. Hindi sa tao, kundi sa Diyos ang katotohanan. At siyang pinanggagalingan ng katwiran, at siyang pinanggagalingan ng katarungan. Because truth, justice, and righteousness are the foundations of God's throne. Panginoon, maghari ang perfect will mo sa mga insidenteng ito. At hawiin mo, Panginoon, ang kaguluhan sa aming bansa. Gamutin mo at pagalingin ang bansang Pilipinas. Panginoon, sinabi mo, remove the wicked away from the king's throne, so that the government will be based on righteousness. Proverbs, Lord, 25 verse 5. In the name of Jesus. At sinabi mo, Panginoon, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Ang matuwid na pamamahala ay siyang nagpapadakila sa isang bansa. Proverbs 14:34. At sinabi mo sa Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people mourn or groan. Panginoon, kapag mga matutuwid ang mga namumuno sa isang bansa, nagagalak sa tuwa, nagagalak at natutuwa ang mga mamamayan sa bansang iyon. Subalit pag masasama at mga tiwali ang mga nasa pamahalaan, nalulungkot, nalulumbay ang bayan. Ito'y sinabi mo sa Proverbs 29 verse 2. Kaya dalangin namin, Panginoon, ikaw ang humatol. Ikaw ang humatol sa mga ganitong mga problema ng aming minamahal na bansa. Dahil alam namin wala kang kakampihan kung hindi ang katotohanan, ang katarungan, ang katwiran. Kaya Panginoon, maghari ang perfect will mo sa bansang ito. Gamutin mo na at pagalingin ang bansang Pilipinas.
Tumalikod sa kasalanan ang mga mamamayan na nabubuhay sa kasalanang pamumuhay. Magbalik loob sa iyo ang sambay ng Pilipino. Pagalingin mo ng aming bayan. Gumawa ka ng himala. Magkaroon ng responsible citizenship and leadership ang bansang Pilipinas. Yes, Lord. Maglukluk ka ng mga lalaki at babae, Panginoon, na siyang kinalulugdan mo, na siyang magpapalagana, Panginoon, ng righteousness sa pamamahala sa aming bansa. Sapagat ikaw may sabi, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach or disgrace to any people. At ang Pilipinas ay tunay na makabangon. Ang Pilipinas ay tunay na makaranas, Panginoon, ng tunay na pagbabago, tunay na kasaganaan, tunay na kapayapaan. At ang Pilipinas ay maging glorious, blessed nation of the living God, na magiging modelo sa international community of nations, at maraming may hikayat na isuko ng mga bansa ang kanilang mga buhay sa Panginoong Hesukristo. Let the Lordship of Jesus spread like wildfire all over the world. Salamat po, Panginoon, at lahat ng mga taong nabuhay sa mundong ito nagkaroon ng pagkakataong maligtas sa kaparusahan ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. Salamat po, Panginoon. Pagalingin mo po ang mga may sugat sa puso. Pagalingin mo ang mga nalulumbay. Pagalingin mo ang mga namatayan, Panginoon, at maramdaman nila sapat ang grasya ng Diyos sa kanila, sapat ang biyaya ng Diyos sa kanila, at itong buhay sa mundong ito'y pansamantala lang, at kami maghanda sa buhay na walang katapusan, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Lord, pasaganain mo po ang bansang Pilipinas. Tapusin mo ng matinding kahirapan ng buhay ng mga mamamayan. I rebuke and cancel the curses of poverty. I rebuke and cancel the curses of injustices. I rebuke and cancel with the blood of Jesus all the works and yokes of the devil in our beloved country, the Philippines. Let there be an open heaven over the Philippines, Lord. Ibuhos mo ang kasaganaan, ang kapayapaan, ang tagumpay. Ang mga kabataan ay matutong magmahal sa Diyos na buhay, magmahal sa kanilang mga magulang, at magsumikap upang magtagumpay at magkaroon ng kasaganaan ng bansang Pilipinas ay maging tunay na blessed nation of God, ang pinagpalang bansa ng buhay na Diyos. Lahat ng pasasalamat, lahat ng mga parangal ay sa ilang naming binabalik, O Diyos. Ikaw lamang ang tunay na dapat purihin. Jesus is Lord over the Philippines, and the Philippines belongs to Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord!